Ang dalawa sa pinakamayaman at sikat na skincare CEO sa bansa na sina Glenda de la Cruz at Rose Martan. Gaano ba sila kayaman at ano ba ang kanilang mga naipundar na bahay, sasakyan, mga negosyo, at net worth? Ito po ang Kambal TV, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para sa mga bagong video. Siya si Glenda de la Cruz, isang matagumpay na Filipino beauty enthusiast at entrepreneur. Siya ang chairwoman and CEO of Brilliant Group of Companies, isang kumpanyang nag-aalok ng iba't ibang produkto ng skincare. Ang hilig ni Glenda sa kagandahan at ang kanyang mga pakikibaka sa mga issue sa balat ay humantong sa kanya upang magsaliksik at lumikha ng kanyang unang viral na produkto, ang iconic na charcoal soap. Ang kanyang TikTok account na nagtatampok ng halo ng kagandahan, fashion, sayaw, at comedy na nilalaman, ay nakakuha sa kanya ng milyong mga tagahanga. Tumaki siya sa mga kapatid na hindi rin alam ng media ang mga pangalan. Kasama sa kanyang background sa edukasyon ang pagkumpleto ng kanyang pag-aaral sa high school sa Morong National High School at pagsulong ng kanyang pag-aaral sa isang kilalang unibersidad. Si Glenda de la Cruz ay isang matagumpay na negosyanteng nagsimula ng kanyang karera sa pamamagitan ng pagbibenta ng mga paninda online, tulad ng kandila at tsinelas. Sa kabila ng kanyang mababang pagsisimula, siya ay naging isang kilalang figure sa industriya ng kagandahan at fashion. Mula sa paglaki sa Rizal, at pagbibenta ng mga produkto bilang isang batang ina, si Glenda ay bumuo ng isang global empire kasama ang kanyang kumpanya, ang Brilliant Skin Essentials, na mayroong 46 na autorisadong franchise at 705 na autorisadong distributor. Marami din malalaking warehouse ang Brilliant Skin Essentials lalo na sa Morong Rizal. Ang Brilliant Skin Essentials ay isang hiyas sa beauty at cosmetics brand sa Pilipinas. Sa natural, ligtas at napatunayang formulation na inaalok ng Brilliant Skin Essentials, patuloy itong lumilikha ng accessible beauty products para matugunan ang mga pangangailangan sa pangangalaga sa balat ng mga Pilipino. Sa kanyang talumpati sa isang awarding ceremony, ibinahagi ni Miss Glenda ang kanyang mga plano na palawakin ang kanyang business empire sa Southeast Asia at Middle East. Ngayon siya ay 27 taong gulang, mula sa Brilliant Skin Essentials, mayroon na siyang Brilliant Cafe, at Brilliant Aesthetics and Spa. Sa susunod na mga araw ay bubuksan din ang kanyang hotel at spa sa Malaysia na sarili niyang manufacturing plant, Brilliant Builders, ang sarili niyang construction firm, Brilliant Medical Group, Brilliance by G, iFarm, at Ifuel, isang kumpanya ng petrolyo. At ngayon, nagsisimula siyang bilang isang developer ng real estate sa Dubai. Pinakita rin niya ang kanyang malaking rest house sa Baguio. Sumakay sila ng helicopter para makarating sa rest house niya sa Baguio. Siya ay nagmamay-ari ng isang 6-bedroom unit na inayos na noong binili niya ito sa exclusive Alf Island Baguio Mountain Lodges. Ang mga rest house dito ay nagkakahalaga ng 45 million hanggang 85 million. Tulad ng lahat ng mga disenyo ng mga unit, ang kanyang bahay ay nagtatampok ng mga disenyo ng lodge. Mayroon itong ready-to-move-in equipment tulad ng stove, appliances, fireplace, furniture, decorative furnishing, luxury bed bath linen, Japanese hot tub, at sauna. Mayroon din malalaking bahay si Glenda, kabilang dito ang bahay niya sa Antipolo. Hindi rin mawala ang kanyang mga luxury cars collection kabilang ang bagong Range Rover na pinakita niya sa publiko. Hindi lahat ay pinapakita niya sa social media, gaya ng iba nitong mga sasakyan at bahay. Gusto niya ay private at ayaw na i-share sa mga tao ang iba dito. Marami pa siyang mga bagong building na pinapatayo para sa papaunlad ng kanyang mga negosyo. Walang may alam ng saktong net worth nito, ngunit ayon sa ibang website ang net worth nito ay 20 milyong dolyar, o 1.1 billion pesos, pero kung pagsama-samahin ang lahat ng kanyang kinikita sa mga ibang mga negosyo nito ay malamang na mas malaki pa ang net worth nito. Sa pamamagitan ng kanyang pagkahilig sa makeup at skincare, nakabuo siya ng isang malakas na followers sa social media at nakagawa ng kanyang matagumpay na beauty brand. Ang kanyang dedikasyon at pagsusumikap ay nagbigay daan sa kanya upang maabot ang mahusay na tagumpay sa industriya ng kagandahan.
Siya si Rosemary Tan Pamulaklakin, kilala sa pangalan na Rosemar. Nagtapos siya ng bachelor's degree sa medical technology mula sa Far Eastern University. Kilala siya sa pamamagitan ng kanyang TikTok page, kung saan nakaipon siya ng milyon-milyon followers. Siya ay isang Filipino vlogger, negosyante, at CEO ng skincare brand na Rosemar International. Nakipagsapalaran din siya sa iba pang negosyo, kabilang ang isang pet shop, isang samgyupsal restaurant, isang massage at parlor business, isang thrift store, isang tindahan ng isda, at mga real estate. Nagsimula ang ideya para sa kanyang kumpanya ng skincare nang mag-adopt siya ng isang bulldog na may sakit sa balat. Sinabihan ng dating may-ari ng aso si Rosemar na subukang gamitin ang halamang Madre de Cacao para sa kondisyon ng balat ng aso, at nagbenta ito online hanggang sa nagustuhan ng mga tao at ginawa niyang business. Nang umunlad ang kanyang negosyo, kumikita siya ng 200,000 piso sa isang araw at nakapagtayo ng iba pang negosyo. Maraming mga naglalakihang bahay si Rosemar na kanya nang ibinida sa publiko, sa pamamagitan ng mga palabas sa mga vlog ng sikat na mga YouTuber. Nabili niya ang isang real estate properties sa Kalawan, Laguna na 1 hectare. Dahil nasa Laguna sila, bumili din siya ng mga resorts. Meron siyang 2 sa Pansul sa Batangas, at sa Tagaytay. Unti-unting pinalawak ni Rosemar ang kanyang portfolio ng negosyo, kabilang na ang isang pet shop at isang pet cafe. Mula doon, nagsimula siyang mag-iba-iba ng negosyo. Nagbukas siya ng samgyupsal restaurant, massage at parlor business, at thrift shop. Isa pang napakalaking resort ni Rosemar ay ang Our Palacio de Tagaytay na napakalawak at napakaganda sa loob. Ito ay malapit ng magbukas at mura lang daw ang rente dito gaya sa iba niyang mga resorts. Salamat sa tagumpay ng kanyang tatak, nasiyahan si Rosemar sa isang komportableng buhay kasama ang kanyang pamilya, at namuhunan sa iba't ibang mga ari-arian, kabilang ang mga mamahaling luxury na mga sasakyan. Kabilang dito ang Ferrari, Lamborghini, GTR, Porsche, at iba pa. Meron siyang 8 na luxury cars, at mga motorsiklo. Walang nakakaalam ng sakyong net worth ni Rosemar, ngunit ayon sa ibang website tinatayang ang net worth nito na $25 milyon, o 1.4 billion pesos. Naging headline siya para sa kanyang kahangahangang kinikita, na inihayag sa isang panayam na ikinagulat ng ilan sa kanyang pagsisiwalat tungkol sa kanyang skincare brand na kumikita sa pagitan ng 5 na milyong piso hanggang 30 na milyong piso araw-araw. At ang kanyang iba't ibang negosyo ay kumikita ng 5 million per day. Ang kanyang entrepreneurial success story ay medyo kapansin-pansin, simula sa araw-araw na kinikita na 200,000 piso at lumalaki ito sa milyon-milyon. Dahil sa kanyang pagsusumikap at tiyaga ay mayroon na itong 10 resorts, 30 na mga real estate properties, 8 luxury car collection, at iba pa. Ibinigay niya ang kanyang dahilan para ipakita ang kanyang mga ari-arian, hindi para magmayabang, ngunit bilang pagpapakita ng lakas ng kanyang tatak na skincare brand. Silang dalawa ay parehong mayaman, sa kanilang sipag, tiyaga at pagsusumikap ay narating nila ang kanilang posisyon kung ano sila ngayon. Siguradong marami pa silang mga properties na hindi na nila pinaalam sa publiko. Kung mayroong mali o kulang sa mga nabanggit ay maaaring liwanagin sa comment section. Salamat.